o mas kilala po sa pangalang Fernando Po Jr., FPJ, ay tinaguriang The King. Bakit po siya tinaguriang The King? Kasi po, siya po ay kinikilalang bilang hari ng action film. Agree po kayo dyan? Kaya naman po si FPJ, kahit po yung mga nagawa niyang pelikula, hanggang ngayon pinapanood. Ang Batang Quiapo, Probinsyano. Tama po? Si Dante Barona, kilala niyo po ba yan? Siya naman po ang kinilala bilang hari ng stunt. Bakit po siya tinaguriang bilang hari ng stunt? Kasi po, noong taong 1981, sa San Juanico Bridge, tinalon niya po ito sa isang pelikula. Tumalon po siya ng walang safety gear, walang protection, walang harness. Gaano kataas po yan? Nasa 100 meters. Nasa 328 feet ang taas po niyan. Kaya naman nung pagtalon niya po dyan, na-hospitalize po siya ng ilang weeks. Hanggang ngayon po, wala pa pong nakaka-break ng kanyang record dito po sa bansa natin. Amen. Next po, si Dolphy. Si Dolphy po naman ay tinanghal bilang the King of Comedy sa Pilipinas. Hanggang ngayon po, nakakatawa pa din po ang mga palabas na pelikula na iniwan po ni Dolphy. Every time na pinapanood po natin siya, matatawa ka talaga. Amen po. Next slide po. Sino dito minsan nasasabi niya na ako ang hari ng sablay? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba ang hari? Hari ng sablay. Minsan sa dami po ng ating mga pagkakamali sa buhay, sa dami ng ating mga sablay, minsan nasasabi natin sa sarili natin na ako na ang hari. Hari ng sablay. Di po ba? Parang kuminsan, parang alam mo naman na mali magtiwala ng agad-agad. Sa huli, nasasaktan ka. Nasasabi mo na, naloko na naman ako. Nasaktan na naman ako. Bakit gano'n? Lagi na lang ako nagtitiwala. Akala ko mahal niya ako. Akala ko, okay na kami. Pero sa uli, sablay na naman. Pakisiko nga yung katabi mo, huwag kang malungkot. Gaano man karami ang pagkakamali mo, gaano man karami ang sablay mo sa buhay, gusto ko sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia sa 2 Corinthians 6:18, basahin po natin ng malakas. Ito po ay mabuting balita mula sa salita ng Diyos. Ano pong sabi diyan? I will be a father to you. Ikaw na maraming pagkakamali, ikaw na maraming pagkukulang, ikaw na malungkot, ikaw na maraming pinagdadaanan ngayon, ano man ang sitwasyon mo, kapatid, ang sabi ng Panginoon, He will be your father. Can we say amen to that? I will be a father to you and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Ang nagsabi po niyan, ang sabi doon, sinabi ng Lord Almighty. Sa Biblia po, ang Lord at ang King, ang Panginoon at ang Hari sa Biblia, ginagamit po ito interchangeably. Minsan, ginagamit Panginoon sa ibang talata, Hari. Ganyan po ang gamit sa Biblia.
pero iisa lang po ibig sabihin niyan. Parang Father, Daddy, Papa, iisa lang. Sa salita po ng Diyos sa Biblia, more than 10,000 times ginamit po sa Biblia ng ating Diyos, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, siya na hari ng mga hari, tinatanggap kanya bilang kanyang anak. Sino pong masaya na bukod sa biological, physical father mo, sino pong masaya na meron siyang ama na nasa langit? Amen. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, you are a son of a great king. You are a daughter of a great king. Bakit great king? Kasi ang Panginoon, He is the King of heaven and earth. Bakit great king ang Panginoong Diyos? Kasi po, siya po ay hindi lang po basta hari, kundi hari ng mga hari. May mga hari, pero ang sabi ng Bible, siya ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. At siya ang iyong Ama sa langit. Amen. Kaya we are the sons and daughters of the King of Kings. Kung ang sa physical realm, sa physical na usapan, kung ang tatay mo ay teacher, anak ka ng teacher. Tama? Kung ang tatay mo ay politiko, anak ka ng politiko. Kung kamukha mo ang tatay mo, anak ka ng tatay mo. Hindi po. Ang punto lang, kung ang tatay natin sa langit, kung ang amang Diyos po natin na nasa kalangitan, siya ang hari ng mga hari. Ikaw ay prinsipe. Tama? Prinsesa. Ikaw ay hari dahil ang tatay mo hari eh. Di hari ka din. Tama po? Pakisabi sa katabi mo, Abisala. Hara. Huwag mo ilalagay, huwag mo sasabihin, hara ng Hatoria. Huwag yun. Negative yun eh. Pakisabi sa katabi mo, mahal na hari. Mahal na reyna. Sabi mo sa kanya, kung medyo bata-bata pa, prinsesa, prinsipe. Ang ating Diyos, ang ating Ama sa langit, siya ang hari ng mga hari. Kaya tayo po, nasa kaharian po ng Diyos, nagpupuri, naglilingkod sa kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po pwede nating panghawakan dito? Marami po. Isa po dyan yung John 1:12. Ang sabi po ng John 1:12, pakiulit po, ang sinuman tumanggap at nanalig sa Kanya, binigyan niya ng karapatan maging anak. Sobrang linaw mga kapatid, pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon mo, yung hinayaan mo na siya na ang naghahari sa iyo, siya na ang Panginoon ng buhay mo, siya na ang Panginoon na pinaglilingkuran at sinasamba mong tunay, the Bible is very clear na you are now a son of God, a son of a great king. Can we say, wow! Anak ka ng Diyos. Pisilin mo ngayon katabi mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Panginoon. Amen. One of the strong evidence that Christ is the King, makikita nyo sa Matthew 2:2, ang Panginoon ay hinahanap. Hinahanap siya ng mga pantas, hinahanap siya ng mga wise men, hinahanap siya ng mga taong matatalino sa kanilang kapanahunan.
Ang sabi po ng Biblia, basahin natin ng malakas, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star. We saw his star with it, rose and have come to worship him." Sabi, nasaan ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin yung kanyang star. Nandito kami para sumamba sa kanyang pangalan. Ito pong mga taong ito, hinahanap nila si Kristo na hari ng mga hari para sambahin. Tanungin mo yung katabi mo, sino hinahanap mo ngayon? Nakalulungkot lang po, maraming tao po, iba po ang hanap nila. Iba hanap nila. Hindi pare-pares ang tao eh. Kung tayo, hanap natin Panginoon, hanap natin pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, presensya ng Panginoon, may mga tao po, iba po ang hanap nila. Ang hanap po nila kasikatan, kapangyarihan, kayamanan, kalayawan. May mga tao po, ang hanap po ay kasalanan. Talagang kasalanan talaga hanap nila. Alam mo, kapag ang isang tao, ang hanap niya kasalanan, kasunod po niyan, pakisabi po, karamdaman. Every time po ang isang tao gumagawa ng kasalanan, maniwala ka, susunod dyan, sakit, karamdaman. Naniwala kayo? Subukan ninyo, mag-observe kayo. Kapag may nakita kayong isang tao na lahat na lang ng inuman, bisyuhan, pinupuntahan, talaga naghahanap ng kasalanan, nagyayaya mag-inom, nagyayaya magtoma, saan may Christmas party, saan may inuman. Maniwala ka kapatid, tutubuan niya ng mga kulani sa bituka pag hindi tumigil yan. Meron po kaming kakilala na walang tigil sa pag-iinom. Halos mabutas na po yung bituka po niya. Salamat na lang sa Diyos, nasharean po siya ng tatay ko. Nagbagong buhay ngayon, nagpapastor na. Amen. Ang isang tao naghahanap ng kasalanan, karamdaman po naghihintay dyan. Kahirapan, kapahamakan po ang naghihintay dyan. Can we say amen to that? Pero ikaw na naghahanap sa Panginoon, pangako ng Panginoon sa Bible, if you seek Him, you will find Him. Kapag hinahanap mo si Kristo, hinahanap mo yung kanyang presensya, hinahanap mo na, Lord, gusto kitang maranasan. Lord, gusto kong maranasan ang pagmamahal mo, baguhin mo ako, pagpalain mo ako. Sabi ng Panginoon, silang naghahanap sa akin, matatagpuan nila ang aking presensya. Pakitapik ngayon katabi mo, comfort mo. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi ka niya iniwan. Hindi ka niya binitawan. Nasa iyo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. Amen. Matthew chapter 2 verse 16. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, kasi po yung pong mga wise men, nung nakita nila si baby Jesus, ang sabi ng mga angel sa kanila, wag na kayong magre-report kay King Herod. Kasi nga po si Herod, masamang hari yon. Ayaw niya ng may ibang hari. Ayaw niya ng may ibang hari bukod sa kanya. Kaya sabi ng mga angels, wag na kayong babalik kay Herod. Nung nalaman po ng Haring Herodes na napaglalangan siya ng wise men, hindi na nag-report sa kanya, hindi niya tuloy nakita kung saan ang location ni baby Jesus. Ang sabi po ng Bible, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious. Ano po yung furious? Nagalit po siya. Galit na galit.
At ang sabi ng Biblia, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Mga kapatid, nag-utos po siya ng massacre. Nag-utos po siya na patayin yung mga bata. Grabe po nangyari. Anong problema ng taong ito? May tama sa ulo to. Amen po? May tama siya sa isip. Kasi ayaw niya magkaroon ng ibang hari maliban sa kanya. Kapatid, ang hamon ko sa iyo, huwag mong hayaan na patayin ni Herod yung paglilingkod mo sa Diyos. Si Herod, sa panahon natin ngayon, nagpe-pertain po ito kay Satanas. Si Satanas lang naman yung ayaw ng may ibang hari. Amen. Huwag kang papayag na patayin ng dyablo yung pagiging mabuting tao sa iyo. Kasi lahat ng tao, alam ko, may kabutihan. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag mong hahayaan na baguhin ka ng sistema. Ha? Huwag mong hahayaan na patayin ng dyablo yung sipag mo sa paglilingkod. Yung alam ng pananampalataya mo. Huwag mong hahayaan, mawala yan. Huwag mong hayaan na patayin ng dyablo yung apoy mo, yung ningas ng panalangin na ginagawa mo. Can we say amen to that? Amen. Matthew chapter 2 verse 11. Malapit na po tayo magtapos. Ano pa po ang sabi po ng salita ng Diyos diyan? Basahin po natin ng malakas. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Sinamba po nila hindi si Maria, kundi sinamba po nila ang ating Panginoong Hesus. Very clear po ang Bible. And they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Lahat ng alay po nila ay tunay na nararapat ibigay po sa hari. Kung ano po yung mga niririgalo sa hari, yun po yung binigay nila kay Jesus Christ. Kasi nga si Jesus Christ ay hari ng mga hari. Amen. Bagamat ito pong mga taong ito ay marunong, bagamat ang mga taong ito, wise men kaya marunong, bagamat ang mga taong ito may kaya sa buhay, may kapangyarihan, nasa posisyon, ang sabi ng Biblia, they bow down and worship the Lord. Ang ganda po, no? Ang ganda tignan na kahit yung isang tao, nasa kanya na lahat, marunong siya magpakumbaba at sumamba sa Diyos. Ang ganda ho tignan kapag ang isang tao, kahit matalino na siya, makapangyarihan siya, siya na ang pinakamataas, siya na pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa, tapos nakikita mo siyang nagpapakumbaba at sumasamba sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia, nung sila'y sumamba sa Diyos, nagregalo sila sa Panginoon. Kasama po ng pagsamba ay ang pag-aalay. Can we say amen to that? Nakaka-bless po yung mga katabi natin. Pakisiko nga yung katabi mo, sabi mo nakaka-bless ka. Kasi marunong ka magpakumbaba at sumamba sa Diyos. Pero yung pagsamba mo para maging authentic, para maging genuine, samahan mo ng pag-aalay. Kasi po, ang pagsamba na walang pag-aalay, hindi po worship yan. Nasusundan? Every time na may pagsamba, may pag-aalay. Tama? Kasi po, worship is an expression of our love to God. And when we worship the Lord, we offer something to God. Amen. Parang manliligaw ka, kunyari manliligaw ka. Sino yung mga pag nanligaw dito talagang may dalang alay? May dalang handog.
Di ba? Nag-aalay ka, may handog ka na flowers with chocolates. Di ba? May alay kang bagong cellphone. May alay kang isang kaban. May alay ka. Ganoon din po pag sumasamba tayo sa Diyos. Nag-aalay tayo. Pakisabi sa katabi mo, samahan mo yung pagsamba mo ng pag-aalay. Ano po iaalay natin sa Panginoon? Ialay po natin yung nararapat para sa Kanya. Tayo pong natin tumayo saglit. What can we learn from these passages that we read? Ano po pwede nating matutunan? Pakisabi po, number 1. Ano po unang-una po? Seek first His kingdom. Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon pong taong 2026, ilalagay po natin sa first priority natin ang ating Panginoon. Amen po ba yun? First priority ang Panginoon. Siya lang po ang lalagay nating una. Siya lagi ang una. Ang sabi po ng Biblia, kapag inuna mo ang Diyos ang bahala sa iyo. Pakitapik ng malakas, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos sa taong 2026. Kung pinagpala ka ng Panginoon ngayon 2025, higit kanyang pagpapalain. Higit kanyang pagpapalain. Kung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng mga pagpapala ngayong taong ito, higit kanyang pagkakatiwalaan. Bakit? Kasi sabi ng Matthew 6:33, pag inuna mo ang Diyos, lahat idaragdag sa iyo. Ang problema sa tao, nakapokus tayo sa dagdag. Huwag ka muna tumingin sa dagdag. Tingnan mo muna na, Lord, uunahin kita. Pag Sunday, sasamba ako sa iyo. Bago ko kumain, mananalangin ako. Bago ako matulog, magpe-pray muna ako. Bago po ako gumawa ng desisyon, ikaw muna isisik ko ang kalooban mo. Ikaw lagi una sa akin. Can we say amen to that? Amen. Number 2, pakisabi po, number 2, let Christ reign over your life. Hayaan mo si Kristo maghari sa buhay mo. Pwede po ba yon? Tama po ba yun? Amen. Hayaan mo si Kristo maghari sa buhay mo. Hayaan mo si Kristo maghari sa isip mo. Pakihawakan po ito. Hayaan mo si Kristo maghari sa isip mo. Hayaan mo si Kristo maghari sa puso mo. Hayaan mo siya ang maghari. Huwag kang papayag na si Herodes ang maghari sa buhay mo. Huwag kang papayag na ang dyablo maghari sa iyo. Hayaan mo si Kristo maghari sa inyong marriage. Kung nandito asawa mo, hawakan mo kamay niya. Sabi mo, hayaan natin si Kristo maghari sa buhay nating mag-asawa para hindi tayo susuko. Hindi tayo matatalo. Kung nandito ang anak mo, nandito apo mo, hawakan mo siya. Hayaan mo si Kristo maghari sa mga anak at apo mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Kristo ang maghari sa buhay natin. Sa pamilya natin, sa marriage natin, sa negosyo natin, sa trabaho natin, sa ating church, sa ating bansa. Kung si Kristo naghahari sa ating mga buhay, magtatagumpay po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Pakisabi po, number 3. Ano po ang sabi dyan? Offer everything to Him, to Christ. Revelation chapter 4, verse 10 to 11, ang sabi po dyan, darating ang panahon na kapag humarap tayo sa hari ng mga hari, tayo po mga anak ng Diyos, lahat ng crowns
na meron tayo, pagharap natin sa Panginoon, pagharap natin sa ating Diyos, lahat ng crowns na meron tayo, crown of life, crown of victory, crown of righteousness, crown of joy, lahat ng crowns, lahat ng rewards na tinanggap natin sa Panginoon, pag worship natin sa Panginoon, darating ang panahon, lahat yan ibababa natin, iaalay natin sa kanyang paanan, sabi ng Biblia. Amen. Mga kapatid, I challenge you right now, offer everything to Christ. Amen. Offer your life to Christ. Offer your body to Christ. Amen. Offer everything. Ialay mo lahat. Kahit mga kahinaan mo, ialay mo sa Panginoon. Kahit problema mo, ibigay mo sa Panginoon. Lahat. Lord, ino-offer ko sa iyo ang bibig na ito. Kung ang bibig na yan, lagi nagsasalita ng mga toxic words, negative words, sabihin mo, Lord, ino-offer ko sa iyo bibig na ito. Ialay mo sa Panginoon yan at gagamitin ng Diyos yan para magsalita ng mga salita ng Diyos. Amen. Ialay mo sa Diyos, even your body. Lord, itong katawang to, lagi na lang to ginagamit sa kasalanan. But this time, Lord, I want to offer my body to you. Use it for your glory, for your honor. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, we offer everything into your loving hands. Lahat inaalay namin sa iyo. Aming buhay, ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga apo. Ang lahat ng concern po namin, maging mga problema namin, binibigay namin sa iyo. Maging yung kalungkutan po namin, binibigay namin sa iyo. Upang sa ganon, ang kagalakan mo ang maghari sa amin. Maging ang mga madidilim na kahapon, ay aming ibinibigay sa iyo. Upang ang kaliwanagan mo ang siyang maghari sa amin. Maging Panginoon ang kahirapan ng buhay ay aming ibinibigay, isinusuko sa iyo upang ang pagpapala mo at kasaganahan mo ay maghari sa amin. Can we say, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, habag at awa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.